Ang pelikula ay nagbubukas sa isang dystopia na hinaharap kung saan ang isang mapangwasak na pandaigdigang digmaan ay nagtulak sa sibilisasyon sa bingit ng pagbagsak. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ng pangunahing tauhan, si Vigil, sa isang train na naglalakbay sa isang nakakapasong tanawin ng disyerto. Napansin niya ang isang gutom na ina at sanggol na nananabik na nakatingin sa kanyang pagkain habang naglalakbay. Pagkababa sa isang istasyon, nakilala niya si Keith, isang driver na maghahatid sa kanya sa The Compound. Hinugasan ni Vigil ang kanyang mukha at naghahanda para sa paglalakbay, ngunit binalaan siya ni Keith na huwag mag-aksaya ng masyadong maraming tubig. Sakay ang dalawa sa pickup truck ni Keith at habang nagmamaneho, binanggit niya na maniningil siya ng karagdagang bayad para sa tubig at gas. Nang marinig ito, naiinis si Vigil dahil akala niya ay kasama na ang gas sa $200 na pamasahe. Ngunit nang magbanta ang driver na ibababa niya siya dahil babalik na siya, walang pagpipilian si Vigil kundi tanggapin ang kanyang mga kondisyon. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang AC, ngunit mabilis itong pinatay ni Keith na sinasabing magpapainit ito sa makina. Maya-maya, huminto sila dahil nasira ang truck at nabutas. Si Vigil ay nagsimulang magpalit ng gulong para maiwasan ang karagdagang mga singil mula kay Keith. Sa panahong ito, nasaksihan nila ang isang mabangis na aso na kumakain ng isa pang aso na buhay pa ngunit malubhang nasugatan. Naawa sa kaawa-awang nilalang, itinaboy ni Keith ang umaataking aso at pagkatapos ay tinapos ang sugatan na hayop gamit ang isang bato upang matigil ang pagdurusa nito. Sa gabi, nagkakampo ang dalawa sa disyerto at pinag-uusapan ang mga problema ng kanilang bansa. Tinanong ni Keith si Vigil kung bakit siya pupunta sa compound at ipinakita sa kanya ng huli ang isang pamphlet ng advertisement na nag-aalok ng trabaho at mas magandang buhay doon. Nang makita ito ng tsoper, natatawa siya at sinabing hindi ito ang inaasahan niya dahil gumagawa lamang sila ng mga maling pangako upang makaakit ng murang paggawa. Sinasabi niya na walang mabuti doon maliban sa sakit at pagsusumikap. Gayunpaman, hindi nababahala si Vigil dahil ang buhay kung saan siya nagmula ay hindi mas mahusay. Kinabukasan, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at si Vigil pa nga ang pumalit sa manibela habang natutulog si Keith. Sinasamantala ni Vigil ang pagkakataong ito na gamitin ang AC, ngunit ito ay naging isang malaking pagkakamali. Gaya ng babala ng driver, nagsimulang uminit ang truck at tuluyang nasira. Hindi nagtagal ay nagising si Keith sa galit at nagsimulang sumigaw kay Vigil na mabilis na humingi ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon. Maya-maya, habang abala si Keith sa pag-aayos ng sasakyan, lumakad si Vigil sa di kalayuan para magbawas ng sama ng loob. Doon, isang tumpok ng mga bato ang nakakuha ng kanyang atensyon at napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa ilalim na tila ginto. Nabigla siya sa pagtuklas na ito, kaya agad niyang ipinatawag ang driver para mag-imbestiga. Pareho silang maingat na tumingin ng malapitan at pinaputok pa ni Keith ang isang lighter sa metal upang kumpirmahin na ito nga ay ginto. Sa pagtuklas na ito, ang dalawang lalaki ay labis na nasasabik dahil maaari nitong baguhin ang kanilang buhay magpakailanman. Pagkatapos ay sinubukan nila ang iba't ibang paraan upang kunin ang ginto, ngunit lumalabas na ito ay medyo malaki at malalim na nakabaon sa lupa. Sinubukan pa nilang kunin ito sa pamamagitan ng pagtali nito sa pickup truck gamit ang isang lubid at itinaboy. Gayunpaman, ang piraso ng mahalagang metal ay napakabigat kaya't ang lubid ay agad na naputol dahil sa matinding puwersa. Sa gabing iyon, nagpasya silang magtayo ng kampo malapit sa ginto at magsimula ng apoy upang ilayo ang mga ligaw na aso. Habang nag-uusap sila, napagtanto ng dalawa na hindi nila magagawang kunin ang ginto ng mano-mano, kaya kailangan nilang kumuha ng excavator. Pagkatapos ay inutusan ni Keith si Vigil na pumunta sa pinakamalapit na bayan at maghanap ng excavator habang siya ay nananatili sa likod upang bantayan ang ginto. Binanggit niya na mayroon siyang ilang mga pinagkakatiwalaang kontak sa bayan at ibibigay kay Vigil ang kanilang impormasyon. Gayunpaman, iginiit ni Vigil na siya ang dapat na manatili sa likuran dahil hindi siya pamilyar sa bayan at walang kakilala. Inulit ni Keith na mahirap manatili sa disyerto dahil kailangan niyang magrasyon ng tubig at pagkain at wala ng paraan para makalapit pa. Binanggit din niya na si Vigil ay hindi sanay sa malupit na kapaligiran na ito at ang disyerto ay maaaring magpabaliw sa kanya hanggang sa punto kung saan siya ay gumawa ng isang bagay na hindi dapat gawin. Higit pa rito, nagdududa si Keith na si Vigil ay sapat na matigas upang ipagtanggol ang kanyang sarili o ang ginto kung may dumaan. Sa kabila ng lahat, ang ating bida ay nananatiling matatag sa kanyang desisyon na iniiwan ang driver na walang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Kinaumagahan, ang kanilang mga resources ay nahati sa pagitan ng dalawang lalaki
at si Keith ay kumuha ng mas maraming pagkain at tubig. Bago umalis, binibigyan niya si Vigil ng isang bag na naglalaman ng kutsilyo para sa panghuhuli ng mga hayop, ilang damit para protektahan siya mula sa araw, at isang satellite phone para sa komunikasyon. Pagkatapos ay nagpaalam ang mga lalaki sa isa't isa at ipinangako ni Keith na babalik sa loob ng 5 araw kasama ang excavator. Pagkaalis ng driver, agad na pumasok sa trabaho si Vigil at tinakpan ng ginto para hindi ito makita ng iba. Pagkatapos ay nagtayo siya ng isang maliit na kampo at nagtipon ng mga sanga mula sa malapit upang magsindi ng apoy. Kinagabihan, makikita natin si Vigil na tahimik na nakaupo sa tabi ng apoy, kumakain ng dilatang pagkain. Bigla niyang narinig ang galit na mga alulong ng mga ligaw na aso sa malapit. Mabilis na umikot ang mga aso sa improvised na kampo ngunit natatakot silang lumapit sa apoy. Kinaumagahan, nagbawas ng sama ng loob si Vigil at nagpasyang huwag maghugas ng kamay dahil kailangan niyang magtipid ng tubig. Pagkatapos ay narinig niyang nagri-ring ang telepono at nagsimulang tumakbo papunta dito habang nakababa pa rin ang kanyang pantalon. Sa kasamaang palad, nabigo siyang sagutin ang telepono sa oras bago ito tumigil sa pagring. Nang hapong iyon, naglalakad-lakad siya at nadiskubre ang mga labi ng nawasak na eroplano sa mababang lupain sa likod ng burol. Ang eroplano ay tila isang komportableng silungan, ngunit nagpasya si Vigil na huwag manatili doon dahil kailangan niyang bantayan ang ginto. Sa halip, tinanggal niya ang mga piraso ng balat ng eroplano at kinaladkad ito pabalik sa kanyang kampo, kung saan ginagamit niya ang mga materyales upang makagawa ng mas matibay na silungan. Habang lumilipas ang oras, nagsisimula ng maapektuhan ng araw ang balat ni Vigil na nagdulot ng ilang sunburn sa kanyang mukha. Nang walang ibang magawa, sinimulan niyang hukayin ng buhangin sa paligid ng ginto at kalaunan ay natanggal ang isang tipak ng ginto na nagpapasaya sa kanya. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang telepono at nalaman na si Keith iyon. Ibinunyag niya na nasira ang kanyang truck at mas magtatagal pa siya para makabalik. Sinabi sa kanya ni Vigil ang tungkol sa piraso ng ginto na naalis niya, ngunit sinabihan siya ng driver na maghintay at huwag nang gumawa ng anuman hanggang sa dumating siya. Sa paglipas ng mga araw, ang mga supply ni Vigil ay nagsisimulang maubos na nagiiwan sa kanya sa isang desperado na sitwasyon. Lumalala na rin ang kanyang mga sunburn at kakaunti na lang ang natitira niyang tubig. Sa kabila ng lahat, patuloy niyang hinahaplos ang piraso ng ginto na parabang ito ay kanyang sanggol. Isang umaga, napansin ni Vigil ang isang ahas na papalapit at nagpasyang hulihin ito gamit ang kanyang kutsilyo para sa pagkain. Gayunpaman, mabilis itong nakatakas at nadismaya ang lalaki nang matuklasan niyang aksidente niyang naitapon ang halos lahat ng tubig habang sinusubukang hulihin ang ahas. Sa hapon, bumalik si Vigil sa lugar ng pagbagsak ng eroplano nang mapansin niya ang isang babaeng papalapit mula sa malayo. Agad siyang nagtago sa loob ng eroplano, ngunit napansin siya ng babae at nakipag-usap. Hiniling niya sa kanya na lumabas at magtanong tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa at kung saan siya patungo. Gayunpaman, tumanggi si Vigil na sagutin ang kanyang mga tanong at tinanggihan pa niya ang pagkain at tubig na iniaalok niya sa kanya. Napansin ng babae ang kanyang mahinang kalagayan at inihayag na may isang balon na may tubig na 5 kilometro lamang ang layo. Ngunit muli na naman niya itong hindi pinapansin kaya lalo siyang naghinala. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan ng babae ang mga bakas ng paa sa buhangin at napagtanto na mayroon siyang ibang kampo sa malapit. Nagpasya siyang tumungo sa direksyong iyon, kaya hiniling sa kanya ng isang nag-aalalang Vigil na huminto. Inaalok niya sa kanya ang eroplano bilang silungan at hinihimok siyang huwag nang sundan pa siya. Nagtanong muli ang babae kung bakit siya nananatili sa gitna ng disyerto, ngunit walang sagot si Vigil. Dahil sa stress, nagsimula siyang makaranas ng pagkasira ng pag-iisip at nagmakaawa sa kanya na pabayaan siya. Masama ang pakiramdam ng babae para sa kanyang kalagayan at nag-aalok sa kanya ng ilang payo upang huminahon. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtungo sa direksyon ng ginto na nagudyok sa isang sabik na Vigil na sundan siya. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa kanyang kampo at hinihiling niyang malaman kung ano ang kanyang itinatago doon. Sinisigawan siya ni Vigil na umalis, ngunit ang babae ay nabalisa at nagsimulang makipagtalo. Kinukwestiyon niya ang kanyang katapangan sa pagpunta dito mula sa lungsod at kunin ang anumang gusto niya. Pagkatapos ay sinubukan niyang halukayin ang kanyang kampo na naging sanhi ng isang inis na Vigil na kumuha ng pala at hinampas siya sa ulo. Gayunpaman, agad niyang pinagsisihan ang kanyang mga ginawa nang mapagtanto niyang hindi niya sinasadyang napatay siya. Susunod, kinuha ni Vigil ang kanyang mga gamit at nagsimulang maghukay ng butas para mailibing siya.
Ngunit hindi nagtagal, nakita ng mga ligaw na aso ang bango ng bangkay at tinangka nilang hukayin ang libingan. Pagkatapos ay inalis ng isang bigong vigil ang katawan at ibinaon ito sa malayo, ngunit mas nakaakit ito ng mas maraming aso. Nang walang ibang pagpipilian, naghanap siya ng ilang kahoy at sinunog ang katawan dahil ayaw niyang hindi siya igalang sa pamamagitan ng pagpayag sa mga aso na kainin ang kanyang labi. Kinaumagahan, nakatanggap si Vigil ng isa pang tawag sa kanyang satellite phone mula kay Keith. Ibinunyag ng driver na nakuha na niya ang excavator at papunta na siya. Gayunpaman, binanggit niya na ang kanyang truck ay hindi gumagana ng maayos, kaya maaaring kailanganin pa niya ng ilang araw. Sa sandaling ito, napansin ni Vigil na may dumaan na sasakyan at saglit, naisipan niyang humiling ng masasakyan at umalis na may dalang tipak ng ginto. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nadaig siya ng kanyang kasakiman at nagpasya siyang manatili upang mas yumaman pa siya. Pagkaraan ng ilang oras, naghanap siya ng mas maraming panggatong, ngunit napansin niya ang papalapit na sandstorm. Si Vigil ay tumakas ng mabilis hanggat kaya niya at pumunta sa kanyang kampo upang protektahan ang kanyang sarili. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kampo ay nanginginig sa ilalim ng presyon ng hangin at kalaunan ay nagkalat sa mga piraso. Ang masaklap pa nito, tinamaan din siya ng natumbang puno sa ulo at nawalan siya ng malay. Nang tuluyang lumipas ang bagyo, nagising si Vigil sa lupang nababalutan ng buhangin na may sanga na nakatusok sa kanyang tiyan. Hinahanap niya ang kanyang mga gamit sa ilalim ng buhangin ngunit wala siyang nakita kundi ang basurang naiwan niya. Kahit sa napakahirap na sitwasyong ito, gumapang siya sa disyerto hanggang sa matuklasan niya ang piraso ng ginto kung saan siya napakapit. Pagkatapos ay sinimulan niyang tanggalin ang sanga na nakapatong sa kanyang tiyan. Pagkatapos nito, inicauterize ng Vigil ang malalim na sugat gamit ang takip ng lata na pinainit sa apoy at binalot ito ng maruming basahan bago muling nawalan ng malay. Sa sumunod na eksena, nagising si Vigil at laking gulat niya nang makitang nakatutok sa kanya ang babaeng napatay niya. Pero bago pa man siya makapagsalita, hinimati na naman siya. Nang maglaon ay nagising siya sa tabi ng isang apoy at inalok siya ng babae ng tubig. Si Vigil ay nagsimulang marinig ang parehong mga salita na sinabi niya sa kanya sa unang pagkakataon na nagkita sila. Gayunpaman, naniniwala siyang guni-guni lang siya at nagsisimula na siyang makaramdam ng init at dehydration. Kinabukasan, patuloy niyang nakikita ang babae na patuloy na nag-aalaga sa kanya. Kapag tinawagan siya ni Keith, sinabi sa kanya ni Vigil ang tungkol sa babae at kung paano niya ito nakikita kahit saan. Nabigla si Keith tungkol dito at ipinapalagay niyang gusto niya ang ginto kaya hiniling niya kay Vigil na tapusin siya. Gayunpaman, tiniyak ng huli sa kanya na hindi niya alam ang tungkol sa ginto at haharapin niya ang sitwasyon. Maya-maya, bumalik ang babae na may dalang pagkain at ibinigay kay Vigil. Nang makita ang kanyang mahinang kalagayan, nag-aalok din siya na dalhin siya sa pinakamalapit na balon, ngunit sinigawan siya nito na pabayaan siya. Pumayag naman ang babae pero bago umalis, tinanong niya kung nakita na ba niya ang kapatid niya. Ibig sabihin, ang pinatay niya kanina ay ang kakambal niya. Nagulat si Vigil sa revelasyon at hiniling niya sa kanya na umalis bago muling mawalan ng malay. Sa gabi, nagising si Vigil na mag-isa at natagpuan ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga apoy na malamang na itinakda ng babae bago siya umalis. Pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay naging masyadong mahina at hindi na makaligtas ng mas matagal. Tinawagan niya si Keith at tinanong kung nasaan siya at mukhang malapit ang lalaki dahil nakikita niya ang usok. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Vigil, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumapit sa kanya ang mga ligaw na aso. Ang apoy sa kalaunan ay namatay na nagpapahintulot sa ilang mga aso na lapitan at kagatin siya sa mga binti ng ilang beses. Gayunpaman, si Vigil ay masyadong mahina upang tumakas at siya ay desperadong nakikiusap kay Keith na pumunta kaagad at tulungan siya. Samantala, makikita natin na ang driver ay malapit at pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng binocular. Marami ring nakalatag na mga gamit na sigarilyo at mga walang laman na lata na nagpapakitang ilang araw nang naghihintay doon si Keith, umaasang mamamatay si Vigil. Samantala, ang grupo ng mga ligaw na aso ay patuloy na umaatake sa sugatan at pagod na Vigil. Buong lakas niyang nilalabanan ang mga ito habang sumisigaw sa telepono. Sa kasamaang palad, walang dumating upang tumulong sa kanya at kalaunan ay nilamon siya ng mga aso. Nasaksihan ang kanyang pagkamatay mula sa malayo, nakaramdam ng kasiyahan si Keith at sa wakas ay pumunta sa kampo. Pagkatapos ay naghahanda siyang simulan ng makinarya at simulan ng pagkuha ng ginto. Pero bago niya magawa, may biglang bumaril sa dibdib niya gamit ang palaso.
Nagtatapos ang pelikula habang sinusubukan ng lalaki na hanapin ang umatake sa kanya ngunit nabigo ito at bumagsak sa lupa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.